Pero hindi pa rin ako sumusuko at tumitigil, no? Dahil sabi nga ni Robert Kiyosaki, we need to move from the left side of the quadrant. I don't know kung alam nyo yan. From the left side of the quadrant, which is the self-employed and the employee quadrant, to the right quadrant, which is the businessman and the investors quadrant. So, ang akala ko, ako lang yung hindi na consistent sa pag-upload ng mga videos about sa stock market. So, tinry kong puntahan yung mga channel, yung mga sinusubaybayan ko noon kung hanggang ngayon ba active pa rin sila. So, yung mga sinusubaybayan ko noon, doon ako nood at nag-aral sa kanilang mga videos din, kagaya nila Money Growers, nila Kapitan Kidlat, sila sa Traders Den. Tinitingnan ko yun eh. At sinusubaybayan ko halos araw-araw sila Palaboy Trader. I think ang pinaka-consistent lang so far, I think si Palaboy Trader eh. Talagang halos araw-araw yun eh. Nag-ano siya ng mga trending stocks. Bina-vlog niya or nire-review niya yung mga price action at sina-chart niya yung mga trending na stocks, yung mga malalaki yung volume, parang ganun. So the rest ay halos wala na eh. Ano na yung kanilang mga videos, matatagal na rin, like 6 months ago, yung iba 1 year ago na. So I don't know, ito ba ay dahil sa boring yung ating merkado ngayon or nagsilipat na sila, no? Nasa nasa foreign markets na, hindi na nakafocus sa PCE. Kasi nga naman mula yata nung pumasok ako sa stock market, nag-aral ako 2015 starting, medyo exciting pa noon eh. Tapos bumagsak dahil sa pandemic, tapos ngayon wala po, parang sideways na lang. At ang baba, may mga ano pa nga noon eh, na aabot tayo ng 10,000 sa PSEI, no, sa ating index. Pero I think humalik lang yata sa, or hindi nga yata umabot ng 10 talaga, mga 9 lang mahigit. At mula noon wala na, talagang nasa 6,000 na lang, minsan bumababa pa nga sa 5,000 eh. So makikita mo talaga yung no, kahit sinasabi nila lagi na dapat consistent, pero parang mawawalan ka ng gana kumbaga. So ginawa ko, I tried to go back sa aking journey dito sa stock market, sa Philippine stock market, mula nung 2015. So share ko lang sa inyo, binalikan ko ito eh. So pinaplat ko na, nilalagyan ko na ng mga marker, yung mga significant na mga moments na nag-aral ako dito sa stock market. So masasabi ko pa rin na kahit sabihing hindi gaanong lumago yung aking pera, dahil siguro sa medyo kulang pa rin yung ating kaalaman din, at the same time yung consistency talaga. So hindi tayo consistent na nag-i-invest. Siyempre minsan short din tayo sa ating mga panggastos, mga gastusin sa expenses natin, lalo na't pag may estudyante, lalo na't pag may college ka, nawawalan ka talaga ng extra. Pero hindi pa rin ako sumusuko at tumitigil, no? Dahil sabi nga ni Robert Kiyosaki, we need to move from the left side of the quadrant. I don't know kung alam nyo yan. From the left side of the quadrant, which is the
self-employed and the employee quadrant to the right quadrant, which is the businessman and the investors quadrant. So dito sa stock market, dito natin naaral yung investing. At hindi lang naman sa stock market ang investing, meron din sa real estate na pwede rin nating aralin. At meron din sa mga iba pang mga tinatawag nilang investment vehicles na pwede rin aralin. Pero mas maganda rin na aralin itong sa stock market at magiging consistent. Pero mahirap. So mabot na rin sa time na malapit na rin ako mag-retire at hindi pa rin ganun talaga ka ka stable or ganun ka reliable yung magiging source of income mula sa mga investment na magsusustain sa natitirang buhay natin dito sa mundo, after retirement. So ibig sabihin patuloy pa rin at kayod pa rin tayo. Pero tinatanggap ko na na matter of few years na lang talaga ay kailangan na nating mag-move sa another stage ng ating life. So ganun. So kahit sabihin hindi masyadong maganda yung performance ng mga investment ko dito sa stock market, pero grateful pa rin ako at saka happy pa rin ako na natutunan ko ito dahil nga kung hindi ko ito natutunan at wala akong alam kung saan pwede ilagay yung mga lump sum na pera na dumaan sa aking mga kamay, sa inyong mga kamay, kung wala kayong alam kung saan ito ilalagay, ay maaaring mawalaan din. Kasi before 2015, bago ko ito inaral, ang nangyayari is, as an OFW, mag-iipon ka, pero wala kang paglalagyan, wala kang alam na investment vehicle na doon mo ilalagay yung pera para sana lumago. Ang nangyayari, pag nagbakasyon ka sa Pilipinas, dala-dala mo yung inipon, ang mangyayari, magagastos mo rin at mauubos. So pagbalik mo sa abroad, sa trabaho, back to zero na naman. So wala lang din yung inipon. So dahil sa stock market, ang pasalamat ko lang, pag naipasok ko na doon, nahihirapan na akong kunin ito. Hindi naman sa nahihirapan na mahirap siyang i-withdraw. Napakadali lang naman. Manghihinayang ka kung halimbawa na ibili mo na ng stocks at lugi pa siya. So, manghihinayang ka na ibenta at i-liquidate yung pera. Kasi sayang nga naman kung lugi. Mas madali sanang ibenta kung panalo or may gains para hindi naman lugi. Pero minsan nasasayangan ka rin kasi pumapasok yung pagiging greedy pag ganun. Kasi nga nagkaroon ng gain. So bakit mo ibebenta, di ba? So ganun. So yun ang reason ko talaga, kahit hindi maganda yung naging performance ng aking portfolio dahil sa mabiblame ko ito sa inconsistency. Pero malaking bagay pa rin na naiipon yung pera doon. At hindi basta nagagalaw. Kung hindi, ay wala, zero lang din. So it's better na merong naitabi na nandun sa loob ng stock market kaysa wala. Okay, so ito yung mga moments, no? I-highlight ko lang, ha? So June, naka monthly time frame. So mga July, nag-aral ako, na-introduce ako dito sa stock market, mga May, June. So halos isang buwan yun na free seminar dito sa Kuwait. And then by July, June, nag-open na kami na account. Tinuruan kami paano mag-open at that time.
medyo mahirap pa nga noon dahil kailangan pang mag-video call or noon nga talagang kailangan mong pumunta mismo sa opisina ng broker eh. Pero at that time, medyo video call na lang yata yung ginawa namin. And then, ngayon, napakadali na lang. Pag meron kang BDO account, pwede ka nang mag-open online, no? Pag may online banking ka, napakadali. Wala nang hihingiin sa'yo. So, dito, by June, July, dito ako nag-start mag-invest at this time period. So, until niliquidate ko siya dito mga 2019. Okay, so at this period, okay, before ako pumasok or nag-aral dito sa stock market, ang nangyayari, nag-invest dito sa stock market, ang nangyayari, napakaganda sana dito, bull market, no? From 2008, after nung crisis, talagang paakyat yan, pero wala tayong alam, so wala tayong napapala dito sa bull market na ito. Dito tayo napasok sa ganitong merkado. Until now, no, parang ano lang siya eh, sideways lang talaga, walang significant na run kagaya nito mula nung financial crisis. Talagang straight yan, no, na maganda yung run talaga, bull market. Ngayon, dito naman, sa span na ito, from 2015 to 2019, ay malamang yung aking average na price na pagbili ng mga stocks ay maaaring nandito. Kasi dagdag lang ako ng dagdag at this time dahil hindi pa ako nag-aral ng stocks trading at that time. Okay? So, mga January ng 2019 or February ako nag-start mag-aral ng stocks trading. At ang ginawa ko ditong strategy sa period na ito from 2015 to 2019 nung niliquidate ko siya rito, at sasabihin ko sa inyo yung reason. Obvious naman, di ba? So, nakaipon ako kahit papaano na significant amount within that year, 15, 16, 17, 18, 19. So, 4 years. So, yung 4 years na yan, may naipon nga ako at hindi ko masasabing ano siya, yung may malaking gain siya. Hindi rin naman masyadong lugi kasi nga sideways lang naman yung market. So, nung nag-decide ako na mag-aral din ng stocks trading, naglaan din ako ng konting, nag-withdraw ako doon at nagdagdag din ng pampuhunan sa pag-stocks trading. Siguro mga 50,000 yun. Pero iniwan ko pa rin yung aking yung strategy na pang long term, no? Yung cost peso averaging na sinasabi noon. Yan yung ano nung araw eh. Yan yung sikat na words sa stock market, cost peso averaging. Yan. So bili lang ng bili consistently, monthly, every month talaga, kada sahod. Minsan 3,000, minsan 5,000, minsan 6,000, minsan 1,000 pag short. So ganun, hanggang sa makaipon ako. Tapos aral ng stocks trading within this period. And then ito na, nagkaroon na ng mga bali-balita about pandemic, no? Yung COVID-19. So by November, kinabahan na ako. So sabi ko, magka-crash talaga siguro itong market. Kasi yun ang yun ang pinag-uusapan talaga eh. So by November, hindi ko na talaga mapigil yung takot ko. Niliquidate ko lahat. At hindi ko naman siya withdraw. Nasa brokerage account pa rin sa MyTrade. Tapos yung pang trade ko nasa COL. So iniwan ko pa rin siya doon. Naka-cash lang.
At yun na nga, bumagsak. So, sa mga veterano pa lang, mga traders, ito lang pala ang inaabangan nila, yung mag-crash yung market. Inaabangan pala talaga nila yan. Yung mga veterano talaga, na wala nang ibang, naalala ko noon, yung may-ari ng COL eh. Sabi nung anak, si Edward ba yun? Or yung, sino ba yung tatay? Na yung tatay niya, nagkakapilang yan sa umaga at nagbabasa ng news at nag-aantay kung kailan magkaroon ng market crash kasi ready siyang bumili. So ako, okay sana ako kung tutusin dahil nakapaghanda ako, na-liquidate ko rito sa taas at nung bumagsak wala na, naka-cash na ako, pero takot na takot akong bumili at that time kasi kita ko minomonitor ko yan araw-araw. Bumabagsak ng ilang percent. Nung unang araw na bumagsak ito, 7%. At nagtitrigger yan ng switch, no? Circuit breaker sinasabi nila sa stock market na tinitigil ng 15 minutes ng trading para mag-settle down yung mga investors, no? Para hindi benta ng benta, para hindi lalong bumagsak. So, yung mga veterano, yun pala yung time na bumili sila nang bumili nung babagsak na siya ng pumagsak. At swerte yung mga nakabili this area. Imagine mo kung nakabili ka dito, kung bumili rin ako dito, kung hindi ako takot. Kaya sabi nga nila, be greedy when the others are fearful, and be fearful when the others are greedy. So ganun. Yung mga veterano, naiintindihan nila yan. Ako, baguhan pa lang ako nung time na yan Buti nga nakapag-liquidate ako rito. Paano na lang kung hindi ako nakapag-liquidate, no? Kaya ang gagawin ko, baka nagbenta ako rito sa baba. So, thank God at ginabayan din ako at that time dahil talaga minomonitor ko yung sitwasyon ng market as the Corona-19 ravaging the entire planet, no? So, yan. Yung mga talagang bumili rito ng mga blue chips na companies, nung bumagsak siya, ilang araw lang nag-rebound yan, no? So, halimbawa, nakabili sila somewhere here, kahit dito na lang. So, in a matter of less than a year, kumikita sila ng around 20% dyan. Okay? So, ganon. Pag talagang handa ka, no? At alam mo yung ginagawa mo. So, sino ba namang hindi matatakot? 3 sunod na araw yan. Yung pangatlong araw talagang umabot tayo sa 4,000 na lang, oh. Biruin mo yan. Pero on that same day, umakyat ka agad. So, ilang percent nga yan, no? From there. 30%. Dyan pa lang, no? So, yung mga nakabili dyan at kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, yung COL nga nagkaroon ng parang seat sa Petron. Kasi yung napanood ko yung kanilang isa sa mga presentation nila. Ang may-ari ng COL is trader talaga siya ng oil. Commodities ba tawag dyan? So, tinatarget talaga niya ang oil company. So, nung bumagsak, yung tinatawag nilang falling knives, nung pandemic, talagang bumili ng Petron yata, ng stocks. At when the smoke cleared up, ay nagkaroon yata siya ng seat sa sa board ng Petron. I don't know now, ha. So, correct me if I'm wrong. So, yan yung pagkakaalam ko doon based doon sa aking node. Ngayon, it takes, I think, November of 2020 ng pandemic. Yun din yung nag-start ako ng pagbablog about dito sa natutunan ko sa stock market. Yung journey ko rin.
2019 naging active ako sa YouTube channel, at dito ako nagkaroon ng confidence uli na pumasok sa stock market. Dito na sa buwan na to bago matapos ang 2020. Kasi nga inintroduce ni MyTrade yung MARDS. So based doon sa recommendation nila sa MARDS, binalik ko ng dahan-dahan yung aking investments or yung aking na-liquidate na pera na kinita ko rito or inaipon ko rito sa span of this time from 2015 to 2019. So around 1 year na naka-cash lang nung inintroduce yung MARDS. Ayun, unti-unti kong binalik dahan-dahan hanggang sa maibalik ko lahat. At nagtuloy-tuloy ako mag-aral ng stocks trading. Okay? So, pagdating dito, nung dito, 2024, ay niliquidate ko na naman, hindi naman lahat, yung nasa MARDS dahil nga nagkaroon na ako ng opportunity na mag-start ng maliit na negosyo, yung vulcanizing shop. So, pinambili ko ng mga gamit sa shop, yung mga machines na kailangan para medyo modernize naman yung shop dahil if napapanood nyo yung video ko dyan, talagang very conventional yun na vulcanizing shop lang siya na binili ko. At ibinili ko ng mga gamit para mas maganda yung kita. At dito naman, itong area na to, nagkaroon ako ng lump sum amount na instead na yung strategy ko ay cost peso averaging, binago ko siya, pumasok ako sa dividend investing. So, yung lump sum na amount na nakuha ko, ipinasok ko dyan at puro dividend na lang yung sa preferred shares yung binili ko, which is redeemable. Sinusuli yung kinukuha yung stocks uli na at ibinabalik doon sa offer price niya yung pera. So ang dividend lang ang lagi mong nakukuha every quarter. So ginawa kong ganoon para safe siya, no? Hindi naman ganun kalaki yung dividend pero nandun lang siya, somehow nabibit niya yung normal na inflation. Pero kung kagaya ngayon na talagang napakataas ng inflation, medyo talo. Pero walang ibang pwede mapaglagyan so far na hindi na kailangang tutukan pa. So now, dito, nandyan lang siya. At ngayon, since medyo kahit papano ay umpisa nang medyo bumaba yung mga expenses, ay baka makapagdagdag ng puhunan uli capital para ilagay dito sa stock market. So, bakit ko i-share sa inyo ito? Dahil baka marami na sa atin yung mga nag-umpisa na sanang matuto rito at sa stock market, sa pag-invest, tapos nawalan ng gana dahil sa current situation ng market. Hindi lang naman sa atin. I think this is halos global din siguro. Kasi nga gawa ng mga nangyayari ngayon, no? Apektado talaga lahat. Gawa ng kaguluhan dito sa Middle East. So anyway, wag na wag kang mawawalan ng tiwala sa merkado dahil nandyan lang naman yung merkado mula pa noon eh. Napakatagal na niya, dumadaan, maraming krisis, pero nandyan pa rin siya. At yan pa rin ang major na pinupuntahan ng mga malalaking investor. So tayo na mga retail investor,
consistency lang talaga ang kailangan natin. Although hindi tayo consistent sa ating YouTube channel na to para mag-update sa inyo, pero kung advice ko lang, kung natuto kayo, huwag niyong pabayaan. Hayaan niyo na ituloy-tuloy niyo lang dahil you are like updated din eh. Kung lagi kang nakatingin sa chart, you will be forced to find reasons kung bakit naging ganito yung merkado, bakit ganyan. Diyan yung papasok yung mga current events na, parang ina-update mo yung sarili mo. Kumbaga, kahit sabihing technical analysis, wala kang pakialam kung anong nangyayari sa labas, nakafocus ko lang sa price action ng kung anong nakikita sa chart. But aminin natin sa hindi, we still find reasons, no? Kahit lalo na kung long-term investment ka or fundamentals yung ginagamit mo. Nagiging aware ka kung anong nangyayari sa mundo. Kung bakit naging ganito yung takbo. You have to you yourself will find reasons, no? Bakit kaya ganito yung market? Bakit bumagsak? Di ba? So magbibigay ka ng rason. Although maraming market drivers eh. So, politically, mga current events, sa politics, sa geopolitics, sa mga kung ano-anong nangyayari sa mga force majeure. So, you become abreast at updated sa market. Kahit na hindi tayo updated sa ating YouTube channel. Which is ganun din naman siguro yung mga sinusubaybayan kong mga YouTube channels na tungkol sa stock market na ngayon ay hindi na sila aktibo. So yun lang naman guys, medyo mahaba yung aking naging vlog na ito. So I hope meron kayong natutunan or meron kayong napupulot na aral dito. So thank you so much for watching, at kung saan ka man na nanonood ngayon, comment kung tuloy ka pa bang nagtitiwala at naglalagay ng iyong investment sa merkado, lalong-lalo sa atin sa Pilipinas, no? Okay, thank you guys.